it is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin din nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao? Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my officer, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay. Yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung Piatos, Pusa, Pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? Ano, sir? Honestly. Parang immediate reaction, sir. Yes, sir. But nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulse. No? Meron siyang dapat hotel receipt, nawala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yun na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering what were the actions and reactions of people. So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin na nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao? Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my office, sir, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay. Yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung Piatos, Pusa, Pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? Sir, Honestly. parang immediate reaction, sir. Yes, sir, but nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulsa eh. No? Meron siyang dapat hotel receipt na wala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yun na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering
what were the actions and reactions of people? So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang? Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for.